Talagang masikip ang mundo para sa mga kagaya natin. Ngayong wala ka ng kakampi. Anong gagawin mo? Walang magbabago sa plano ko. Tatapusin kita at isusunod ko ang dalawang yan na siyang pumatay sa aking anak. Mamamatay ka! Ikaw ang mamamatay! Magandang araw muli sa lahat ng listeners ng channel na ito. Araw-araw ay inaabangan ko kung mayroon bang mga bagong upload na kwento. Kasi nga mahilig akong makinig ng mga kwentong nakakatakot, lalo na kapag tungkol sa mga aswang at mangkukulam. Kahit noong bata pa ako, madalas din akong kinukwentuhan ng lolo Matias ko ng kwentong nakakatakot. Kaya naisip kong mag-share ng isa sa mga naikwento niya sa akin noon. Ako nga pala si Larry, 45 anyos, Tubong, Pangasinan. Dito ako sa Urdaneta, pero hindi ko nasasabihin ang mismong baryo namin kung saan nangyari ang kwentong ito. Dahil baka isipin ng mga kabaryo ko, sinisiraan ko ang lugar namin. Sisimulan ko ang kwento isang umaga. Nagkakagulo ang mga tao sa bahay ni Aling Yoli. Paano nga ay nagwawala ang anak nitong dalaga? Galit na galit ito at hindi na nakikilala kahit ang mga magulang. Sa katunayan ay sinakal nito ang sariling ama at itinulak palabas ng kwarto. Si Aling Yoli naman ay dinuraan nito ng kulay berdeng laway. Tapos ay nagsumiksik ito sa gilid ng kama. Noon naman dumating si Rico na kilalang albularyo sa lugar nila. Bago pa uminit ang ulo ko, palayain mo ng babaeng ito. Ano bang kasalanan niya? Bakit pinapahirapan mo? Bakit ang dami mong tanong? Investigador ka ba? Madali lang akong mapikon ha. Kaya kung ayaw mong masaktan, pakawalan mo na ang babaeng ito. Bibigyan kita ng 3 minuto. Kahit 1 oras pa, hindi ako susunod sa'yo. Papahirapan ko muna ang babaeng to bago ko siya pakawalan. Nagulat si Rico nang bigla ay iuntog ng babae ang sariling ulo sa dingding ng bahay. Nagkabukol ang babae. Pagkatapos ay inihampas nito ang sariling katawan sa dingding. Pero sa halip na masaktan, tumawa pa ito. Kontrolado na nga kasi ng mangkukulam ang katawan nito. Nang lalapitan ni Rico ang babae, ay bigla itong kumapit sa dingding at parang isang butiki na gumapang doon at nakarating sa kisame. Napipiko lang ako sa iyo ha. Sige, kung gusto mo ng marahas na usapan, ikaw ang bahala. Tagal naman. Naiinip na ako eh. Subukan ko nga kung gaano kalakas ang kapangyarihan mo. Bibigyan kita ng leksyon. Mang Nolito, hawakan ninyo itong lubid. Maging alerto lang po kayo. Umusal ng orasyong dasal si Rico habang hawak ang buntot pagi. Pero bago pa siya makakilos, dinamba na siya ng babae. Kaya natumba siya. Magkakasunod na sampal ang ginawa ng babae na sinalag ni Rico. Nang makakuha ng pagkakataon, itinulak niya ang babae. Bumalandra iyon sa kama. Bago pa makabangon, ay dinamba na ito ni Rico. Bitiwan mo ako! Walang iya ka! Mang Nolito, dalian niyo po! Tulungan niyo ako! Itali ninyo ang mga kamay niya! Kapag nakawala ako dito, malilintikan ka sa akin! Kahit anong pagpupumiglas ng babae ay hindi iyon pinakawalan ni Rico. Nagawa naman ni Mang Nolito na maitali sa 4 na sulok ng papag ang mga kamay at paa ng anak. Kaya naman binitiwan na iyon ni Rico. Mula sa bag
ay may kinuha siyang bote ng langis. Ano yan? Anong gagawin mo sa akin, ha? Sa langis nito ay makikilala na kita. Mapipilitan ka ng magtapat sa lahat ng itatanong ko sa'yo! Wag mo akong takutin, pangit ka! Ordinaryong langis lang yan. Hindi mo ako kaya. O edi tingnan natin kung hindi na ito tatalab sa'yo. Nang lumapit si Rico at sinimulang pahira ng langis ang noo ng babae, bigla siyang dinuraan nito ng kulay berde. Para itong sumuka at itinapon lahat ng iyon sa mukha niya. Napaatras si Rico ng tamaan ang mga mata niya at mahilam siya. Nagpatuloy ang pagsuka ng babae at lahat ay pinatatama sa kanya kaya naligo na siya ng mabahong suka ng babae. Nang makita ni Rico ang kumot, hinablot niya yun at tinakip sa bibig ng babae at pinahira niya ulit ng langis ang noo nito. Napasigaw ng malakas ang babae at nawalan ng malay. Huwag na po kayo mag-alala. Magaling ng anak ninyo. Wala nang mangkukulam na nagpapahirap sa kanya. Tinapos ko na po. Pagod na naupo sa upuang nasa labas ng kwarto si Rico. Hindi naman nagtagal na tauhan ng babae. Bumalik ito sa normal. Kaya naman inalis na ni Mang Nolito ang tali sa mga kamay at paa ng anak. Bago pumasok sa kwarto si Aling Yoli, mayroon itong perang iniabot kay Rico. Hindi na yun binilang ng binata at ibinulsa agad. Tapos ay tumayo siya at nagpaalam sa mag-anak. Tuwang-tuwa naman sa kanya ang lahat ng mga taong naroon na nakasaksi sa mga ginawa niya. Tapos ay umuwi na siya, naligo, nagbihis ng panglakad at dinalaw si Lilia. Hoy lalaki, may kasalanan ka sa akin, ha? Ang init ng langis na inilagay mo sa noo ng babae. Ramdam ko kaya kaagad ko na siyang binitiwan. Hoy! Kunti lang yung ipinahid kong langis sa noo niya. Kaya hindi yun masyadong mainit. Pero yung isinuka mo sa akin sobrang dami. Ang baho pa. Para naligo ako ng tubig galing kanal. Gano'n naman talaga dapat. Para maging makatotohanan ang paglalaban natin. Ganun naman pala eh. Bakit ka nang aaway? Naiinis kasi ako sa iyo eh. Kasi ginapaan mo at niyakap mo pa yung babae ng matagal. Parang sarap na sarap ka pa habang magkadikit ang mga dibdib nyo. Mahal naman. Huwag ka na magalit. Kailangan ko talagang gawin yun para ipakita na nahihirapan akong talunin ng mangkukulam. Para alam mo na, malaki ang ibayad sa akin. Pero trabaho lang yun. Walang personalan. Ikaw lang naman talagang mahal ko eh. Talaga, hindi ka nagsisinungaling. Oo, ikaw lang ang mahal ko. Naku Rico wag na wag mo akong pagtataksilan. Magkakatotoo ang labanan natin. Kasi kukulamin talaga kita. Palalakihin ko yung ano mo. Alin ang palalakihin mo? Yung ano mo, yung pangalawang ulo mo. Sus! Alam mo naman na ikaw lang mahal ko. Pero teka muna mahal ko. Magkano ibinahid sa'yo para kulamin mo ang babaeng yon? 3,000 lang. Binigyan ko lang namin siya ng leksyon eh. Yun ang gusto nung umupa sa akin. Kaya nilagyan ko lang ng bukol at pasa sa katawan. Tsak naramdam niya na ngayon ang sakit ng katawan. Ikaw, magkano naman ang ibinayad sa'yo para gamutin mong babaeng yun? 5,000 lang. Kaya lang naligo naman ako ng tubig kanal. Pero ayos lang. Napakadali ng pera para sa ating dalawa, di ba? Arayos! Tara, tayo na sa bayan. Mamashare tayo at mamili ng mga gusto natin. Mamaya na tayo umalis. Maaga pa naman eh. Doon muna tayo sa kwarto mo. Alam mo naman ang palagi kitang namiss. Ito talaga puro kamanya ka naman ang naiisip mo. Napangiti lang si Rico.
Tapos ay binuhat na papunta sa kwarto si Lilia at nagkulong sila ng mahabang oras doon. Nang lumabas sila, nakabihis na si Lilia ng panglakad. Nagpunta sila sa bayan, namasyal at namili sa palengke ng mga kailangan sa bahay. Marami na silang napamili nang masalubong nila ang kaibigan ni Lilia na si Elisa. Hoy, bruha! Mabuti naman at nakita na kita rito. Hindi na ako pupunta pa sa bahay mo. Ikaw naman impacta ka. Ano naman ang meron at pupunta ka sa bahay ko? Birthday ko na sa sunod na linggo. Gusto ko nandun kayo ni Rico. Maghahanda ako ng marami kasi marami akong magiging bisita. Ah, ganun ba? Sige, darating kami ni Rico. Aasahan ko kayong dalawa ha. Huwag kayong mawawala sa araw na yon. Sige, mabuti at dito na tayo nagkita. Makakabili na din kami ng pangre-regalo sa'yo. Sige, hindi naman ako namimili ng regalo. Basta yung magandang blouse at pada lang. Ayos na! Ayos ah, hindi ka pa mapili niya na, pero sinabi mo lang naman kung anong gusto mong iregalo namin sa'yo. Ay, kung kakalusto lang naman, bruha. Nagkatawa na ng tatlo at matapos nun ay umalis na si Elisa. Sina Rico at Lilia naman ay naghanap ng damit na maipangreregalo sa kaibigan bago umuwi. At matapos, umuwi na ang magkasintahan. Inihatid ni Rico sa bahay si Lilia bago umuwi sa kanila. Magandang hapon, Lolo Antero. Oh, nakauwi ka na pala. Balitang-balita ang ginawa mong paggagamot sa anak ni na Yoli at Nolito. Opo, Lolo. Medyo nahirapan ako kasi malakas yung mangkukulam. Naligo ako ng mabahong suka niya. Mabuti na lang at hindi ko nakakalimutan ang mga itinuro ninyo sa akin. Mabuti naman kung ganon. Pero ang hindi maganda doon ay yung tumatanggap ka ng pera sa mga taong tinutulungan mo. Lolo, kusa naman nilang ibinibigay yon bilang pasasalamat sa nagawa kong tulong sa kanila. Ganun ba? Pero iba yata ang naririnig kong bulong-bulungan. Nagbibigay ka daw ng presyo sa mga tinutulungan mo. Lahat ng mga pasyenteng napagaling mo ay nagbayad ng malaki sa iyo. Sa susunod, iwasan mo ang tumanggap ng malaking halaga mula sa kanila. Ang konting halaga ay ayos na. Tandaan mo, ang tumutulong ng bukal sa kalooban ay pinagpapala ng may kapal. Opo, Lo. Alam ko naman yun eh. Tsaka, hindi ko nakakalimutan ang mga itinuturo ninyo sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Tatanggihan ko na po ang malalaking halaga na bigay nila sa susunod. Mabuti naman kung ganon. Pero para sa iyo rin ang sinasabi ko. Opo, Lo. Siya nga po pala. Ibinili ko kayo ng kape at asukal. Tsaka meron na rin ditong tabako. Nako, salamat apo. Iniabot ni Rico sa Lolo Antero ang plastik. Pumasok siya sa kwarto, nahiga at kaagad na nakatulog. Nang sumunod na araw ay muli silang nagkita ni Lilia. Naabutan niyang mayroong bisita ang kasintahan kaya hinintay muna niyang makaalis bago pumasok sa loob ng bahay nito. Mahal, meron na naman akong customer. Malaki ang ibinayad niya sa akin. Basta bigyan ko daw ng leksyon ng lalaking babaero na nanloko sa kanya. Ito nga ang picture at brief niya, oh. Ganun ba? Sige. Bigyan mo ng leksyon ang mga manloloko na kagaya niyan. Sa itsura pa lang ay mukhang manloloko na talaga. Tsak naman na ang pamilyang ito ay sa'yo naman lalapit para magpagamot. Kaya kikita na naman tayo ng malaki, mahal ko. Sa huli ay tayo rin na makikinabang sa lahat. Pero bago mo gamutin pabayaan mo muna ako na pahirapan ko muna. Para hindi naman ako masira sa aking mga kliyente. Oo na. Ikaw naman ang palaging nasusunod eh. Tsaka sana, sa susunod, huwag mo naman akong sukaan ng mabaong tubig. Kadiri ka eh. Ba, yun nga maganda, diba? Kapani-paniwala talagang lahat. Para hindi nila mahalata na mangkukulang at albularyo magkasintahan pala. O, diba? Oo na, sige na.
Teka nga muna, bakit ba parang ang sungit mo ngayon? May problema ba? Si Lolo kasi, nalaman na nagpapabayad ako sa mga ginagawa kong panggagamot. Kaya napagsabihan na naman ako kagabi. Ay, mabuti na lang at may dala akong kape at asukal niya sa katabako. Kung nagkataon na wala akong nabili na ganun, baka humaba na naman ang pagsisermon sa akin. Umamin ka naman sa mga kalokohang ginagawa natin. Hindi sinabi ko na hindi yun totoo. Hindi ako nagpapabayad. Kusa yung ibinibigay sa akin ng mga taong natutulungan ko. Sa susunod kasi, kausapin mo yung mga ginagamot mo na itikom nila yung mga bibig nila tungkol sa bayad na yan. Kagaya ng ginagawa ko sa mga nagiging customer ko. Kailangan tahimik lang dahil lahat pwedeng mapahamak. Sa palagay ko nga ay tama ka. Tsaka wag nilang ipapakita kahit kanino na magbabayad sila sa akin. Kasunod nun ay napangiti na si Rico. Kaya naman kumalong sa kanya ang kasintahan at naglambing habang binibilang ang hawak na pera. Napatitig naman kay Lilia si Rico. Kaya nang mapansin yun ng dalaga, napakunot noo ito. Oh, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Napakaganda mong babae. Pero hindi nila alam na napakadelikado mo ring tao. Sino mag-aakala na isang bata at magandang katulad mo ay isa palang mangkukulam? Tama ka dyan. Hindi naman kasi lahat ng mangkukulam ay mga pangit at mukhang bruha. Ang mga lola ko nga kahit umabot na ng 100 taon, nanatiling batang itsura hanggang sa mamatay sila. Ito ang katangian ng batong itim ng mangkukulam na naman ako. Kawawa naman pala ako kapag nagkatuluyan tayo. Tatanda akong mauna, na gaya ng ermitanyo, tapos ikaw, mananatiling bata. Napatawa na lang si Lilia sa sinabi ni Rico. Tapos hinalikan nito ang nobyo. Niyakap ng mahigpit at puno ng pagmamahal. Kaya naman niyakap din siya ni Rico ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Rico. Kahit anong mangyari hindi tayo maghihiwalay. Oo naman. Kung sa ibang lugar magkaaway ang albularyo at mangkukulam, dito sa lugar natin, magkasintahan. Doon muna tayo sa kwarto mo. Oops, wag muna ngayon Alam mo naman na meron akong gagawin May customer ako, baka nakakalimutan mo. Oo nga pala. Sige, aalis na muna ako. Nang makaalis na si Rico ay pumasok na sa loob ng kwarto si Lilia kung saan naroon ang mga ginagamit niya sa pangungulam. Nagpalit siya ng itim na damit. Tapos ay sinindihan niya ang itim na kandila. Pinagningas niya ang ilang piraso ng uling na nasa palangganang yari sa yero. Nang magsimula yung umusok ay kung anong pulbos ang inilagay niya sa nagbabagang uling. Habang patuloy ang pagbigkas ng kakaibang salita. Impactum, pactum, demonium, abrak, tenet, petetekom, tekom. Amen. Lalaking manloloko, igagawad ko sa iyo ang parusang hindi mo makakalimutan. Hindi nagtagal, dinampot ni Lilia ang itim na manhikang basahan. Nilagyan niya yon ng tali na kulay itim sa bewang. Tapos ay tinusok niya ng karayom ang pinakagitnang bahagi sa pagitan ng mga hita ng manika. Iniupo niya ang manika sa tabi ng kandila. Kaya naman ang patak ng natutunaw na kandila ay umaagos patungo sa manikang itim. Kulang pa yan. Hindi pa ako tapos sa'yo. Ito pang brief mo. Bibigyan kita ng parusang hindi mo makakalimutan. Lalagyan ko ng asukal tong brief mo at ilalagay ko sa lungga ng mga langgam. Tamang-tama, marami akong alagang hantek. Sa kabilang dako naman,
Kung nasaan ang lalaking kinukulam, ay sigaw iyon ang sigaw dahil sa sobrang init na nararamdaman. Nagulat din ito nang makitang nalalapnos ang kanyang balat at ang lalo nitong ikinasindak ay ang pagdami ng sugat sa katawan nito mula sa bewang hanggang sa tuhod. Kahit ang ari nito ay puno na ng sugat at nagdurugo. Dahil doon ay natiyak ng pamilya na ang lalaki ay ikinukulam. Kaya isa sa mga ito ang lumapit kay Rico. Mukhang malakas po ang kapangyarihan ng mangkukulam na nagparusa sa anak ninyo. Talagang malakas ako. Kaya kung ayaw mong madamay, huwag mo nang ipagtanggol ang gagong to. Paano kung gusto kong makialam? Hindi ka na naawa sa tao. Ano bang kasalanan nito sa'yo? Ang mga babaero na kagaya nito, hindi na dapat kinaaawaan. Pagkasabi niyo ni Lilia ay muling sumigaw sa sakit ang lalaki. Kaya inalis ni Rico ang nakatakip na kumot sa harapan ng lalaki. At nakita niya na puno na ng sugat ang katawan ng lalaki. Nauubos na ang pagkalalaki nito habang ang balikat ay malaki na ang lapnos. Kapag sumigaw ang lalaki, ay maririnig ang tunay na boses nito, pero hindi magtatagal ay boses na naman ang galit na si Lilia ang maririnig. Kaya inilabas na ni Rico ang mga gamit sa panggagamot. Konting tiis lang, pare. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka. At sana, kapag gumaling ka na, ay magbago ka na, ha? Pilitin mong itama yung mga nagawa mong mali. Ang babaero at manloloko, mananatiling babaero yan. Kaya kung magiging babaero ka, mapaparis ka din sa lalaking to. Pambihira talagang mangkukulam na to. Pati naman ako'y dadamay pa. Ay, lubayan mo na lalaking ito. Palayain mo na siya. Papahirapan ko siya. Wala ka nang magagawa pa. Kung ganon, ay magkakaalaman tayo ng lakas ng ating kapangyarihan. Hinawakan ni Rico ang kamay ng lalaki at inilagay ang pilak na bala ng baril. Napasigaw ang lalaki ng diinan yon ni Rico. Nagkatinginan sila ng mata sa mata. Makahulugan ang mga tingin ni Rico. Isang bagay na nauunawaan naman ni Lilia. Kaya nang bitawan niya ang kamay ng lalaki, nagsukayo ng itim na dugo. Pinagpawisan ng malapot at pagod na. Nang kausapin ni Rico ang lalaki, nagbalik na ang dating boses nito. Natalo na ang mangkukulam, pare. Ligtas ka na. Kaya lang, hindi na natin naisalba ang pagkalalaki mo. Naubos na. Wala nang natira. Tsaka yung mga sugat mo, tatagalan pa yan bago gumaling. Napaiyak ng malakas ang lalaki nang makita ang sarili niya. Lalo na nga at nawala na rin ang pagkalalaki nito. Nang paalis na si Rico, lihim na iniabot sa kanya ng pamilya ng lalaki ang pera. Pero hindi niya yun tinanggap. Nahiya siya kasi nga naisalba niya ang buhay ng lalaki, pero ang magiging dulot naman yun ay habang buhay na kahihiyan para dito. Lalo pa nga at marami ang naroon na nakakaalam ng pagkawala ng pagkalalaki niyon. Sa halip na tumuloy kina Lilia, kagaya ng ginagawa niya dati, umuwi siya at natulog. Rico, bumangon ka dyan. Merong babaeng naghanap sa'yo. Leia daw ang pangalan niya. Naku, Lolo. Ay, nakatulog po pala ako. Oo. Ilang oras ka nang natutulog. Sige na, ayusin mo na ang sarili mo. Ako, napakagandang babae ang naghahanap sa'yo. Sino ba yun? Si Lina po, nobya ko. Naku, damuhong bata ka. Ako nga ay huwag mong pinaglolo ko, ha? Paano ka naman
magpapatulan ng ganong kaganda? Bakit Lolo Antero? Hindi ba ako magandang lalaki? Hindi ka ano? Sige na, labasin mo na. Nakakahiya naman kung pag-aantayin mo pa. Napakamot ng ulo si Rico. Nang tumalikod na si Lolo Antero, ay inayos na niya ang sarili. Lumabas na siya ng kwarto kung saan nagpunta siya sa salas ng bahay, kung saan naroon sina Lolo Antero na masayang kausap si Lilia. Nang lumapit siya ay tumayo si Lilia at sinalubong siya. Kamusta ka na? Ano ba nangyari sa'yo? Naghintay ako sa'yo pero hindi ka naman dumating. Umuwi ka na pala. Pasensya ka na. Sumakit kasi yung ulo ko kanina eh. Kaya umuwi na muna ako at natulog. Apo, andito ako. Mahal, si Lolo Antero ko nga pala. Lolo Antero, eto naman po si Lilia. Nobya ko. Ah, ganun ba? Totoo pala na noobya ka nitong apo ko? Opo, Lolo. Kanina pa po tayo nag-uusap pero nahihiya naman ako na magsabi sa inyo. Kaya hinintay ko na lang po si Rico. Aba, napakaswerte naman ang apo ko at nagkaroon ng kasintahan na kasing ganda mo. Tsako na mabait ka ring bata, ano? Wala naman siguro kayong kalokohan na ginagawa ni Rico. Huwag muna kayong lalampas sa inyong mga limitasyon habang hindi pa kayo ikinakasal, ha? Sa sinabing iyon ni Lolo Antero, hindi kaagad nakasagot si Lilia dahil ang totoo, maraming beses na silang lumampas sa kanilang limitasyon. Ginagawa na nila ang ginagawa ng mga mag-asawa kahit hindi pa kasal. Palibhasa ay wala na ang mga magulang ni Lilia, kaya kahit anong oras nila gustuhin gawin ang bagay na yun ay magagawa nila. Naku Lolo, hindi po kami lumalampas sa limitasyon namin. Alam naman po namin yon. Gagawin lang po namin yon kapag kasal na kami. Mabuti naman kung ganon. O siya, ako ialis muna. Pupuntaan ko si Paring Cardo. Kailangan daw niyang tulong ko. Yung pamangkin daw niya ay parang nawawala sa sarili. Kumpirmahin ko lang kung tama ang hinala nila na nakukulam. Sige po Lolo Antero, mag-iingat po kayo. Ingat po, Lolo. O sige, o Rico ha, ipaghain mo naman ang makakain niyang si Lilia. Kumilos ka dyan para hindi siya magutom. Ikaw na bata ka. Sige na po Lolo, ako na pong bahala sa kanya. Ayos ka na ba ngayon? Magkano naman ang ibinayad sa'yo ng lalaking ginamot mo? Wala. Wala? Eh bakit pumayag ka na walang ibabayad sa'yo? Alam mo naman na kailangan nating mag-ipon para sa future natin. Isa pa may pupuntahan tayong birthday party. Sa sunod na linggo na yun. Birthday ni Elisa, di ba? Sobra naman kasi ang parusang ginawa mo. Bakit ganun kalupit? Naubos yung kanyang ari. Kaya kahit gumaling siya, habang buhay naman ang kahihiyang daranasin niya. Kasi ang daming nakakapanood ng gamutin ko siya eh. Eh yun ang gusto ng customer ko eh. Maubos yung kanya para hindi na makapambabae at makapangloko ng tao. Kaya yung brief niya, nilagyan ko ng asukal at inilagay ko sa lungga ng mga alaga kong langgam na hantik. Kaya naman pala ganun ang nangyari. Kaya nga umalis na ako agad. Hindi ko matagalan ang mga sinasabi niya. Galit na galit eh. Hay nako, pabayaan mo na lang siya. Mabuti nga't ganun lang ang inabot niya eh. Ganun lang kasang gusto ng babaeng niloko niya. Eh ngayon, habang buhay siyang magdurusa sa kalokohan niya. Matapos ang mahabang oras ng pag-uusap ng dalawa, ay inihatid ni Rico si Lilia sa bahay nito. Isang linggo pa ang matuling lumipas, ay parang nakalimutan na nila ang pangyayaring iyon. Hanggang isang umaga ay nagkagulo ang mga tao ng isang babae ang natagpuang patay sa lugar nila.
Malapit iyon sa mga puno ng saging. Sa pagkakataong yon ay magkasama si Rico at Lilia, kaya nakiisyoso sila kung sino ang babaeng namatay. Naku po, ang babaeng to. Bakit, mahal? Kilala mo bang babaeng yan? Oo, kilala ko siya. Isa to sa mga naging customer ko. Siya yung niloko ng lalaking naubusan ng ari. Pero anong ikinamatay niya? Sabi ng mga tao, biktima ng aswang. Palagay ko tama naman kasi tingnan mo. Tirik ang mga mata niya. May malaking sugat sa leeg na parang kinagat. At yung dibdib niya ang daming dugo. Parang may matalas na bagay na itinusok doon. Grabe naman ang nangyari sa kanya. Kung ganun, meron din palang aswang na gumagala dito? Hindi na yun nakapagtataka. Mangkukulam na ang dami dito, di ba? Ganon din ang aswang. Kaya kapag gabi na, iwasan mo nang lumabas pa. Alam ko naman kung paano labanan ng mga tulad nila. Nakalimutan mo yata na may pambihira din akong kakayahan, mahal ko. Oo, alam ko. Pero mas maganda na yung nag-iingat. Agad silang umalis doon nang mapansin ni Lilia na maraming nakatingin sa kanila, lalo na kay Rico, na alam ng lahat na isang albularyo. Nababasa ni Lilia ang nasa isipan ng mga taong naroon. Gusto ng mga ito na hanapin ni Rico ang aswang. Pero kagaya ng kanilang madalas na ginagawa, kikilos lang sila kapalit ng malaking halaga. Kagad na kinausap ni Lilia si Rico nang makauwi sila. Mahal, huwag kang gagawa ng isang bagay na delikado ha. Huwag kang kumilos ng alanganin lalo na kung wala naman silang ibabayad sa'yo. Anong ibig nung sabihin, mahal? Yung mga taong nandun, parang gusto nilang sabihin na hanapin mo yung aswang na gumagala. Kasi albularyo ka naman daw. Huwag kang kikilos ng wala silang binabayad sa'yo ha. Oo naman, mahal ko. Ako nang bahala doon. Sige, uuwi na ako. Sige, mag-iingat ka. Nang makaalis na si Rico, isinara ni Lilia ang pintuan. Nagtungo siya sa kusina at kumain. May narinig siyang kumakatok sa pintuan. Napangiti siya dahil naisip niya na baka bumalik si Rico. Pero nang buksan niya ang pintuan, ay wala siyang nakitang tao roon. Nagpalingalinga siya sa paligid. Walang tao, kaya isinara niya ulit ang pintuan. Nang pumunta na ulit siya sa kusina, mayroon na naman siyang narinig na kumakatok. Kaya lumapit siya roon at binuksan ito. Muli ay walang tao. Sa halip ay isang malakas na hangin ang sumalubong sa kanya. Isinara agad ni Lilia ang pintuan at bumalik na sa kusina. Nasaan na yung sinandok kong pagkain dito? Sinong kumuha? Maya-maya lang, nakarinig si Lilia ng mga kalabog sa kwarto. Kaya nagmamadali siyang nagpunta sa silid kung saan nakita niyang nagkalat ang mga gamit doon. Nabasag ang ibang kagamitan. Galit na nagpalingalinga sa paligid si Lilia habang hinahanap kung nasaan ang nilalang na nasa loob ng bahay. Mukhang nagkamali ka ng bahay na pinasok mo. Ang aga-aga'y ginugulo mong bahay ko. Malilintikan ka talaga sa akin. Magpakita ka't harapin mo ako. Pero sa halip na magpakita ito, ay nagbasag pa ito ng mga kagamitan sa salas. Kaya sa inis niya, kinuha niya mula sa cabinet na naroon ang garapon na may laman na kakaibang pulbos. Isinaboy sa kwarto at sa salas. Kaagad na kumalat ang pulbos na parang usok. Kaya ang hindi nakikitang nilalang ay nabalutan ng usok at naaninag ito ni Lilia.
Isa yung malaking aso na malaki pa sa tao. Kinuha niya ang siit na kawayan at hinampas iyon. Hindi ka makakapagtago sa akin, walang hiya ka. Humanda ka! Magkakasunod na hampas ng kawayan ang ginawa ni Lilia. Hindi naman kaagad nakailag ang asong itim. Sa galit ng asong itim ay dinamba nito ang dalaga. Kaya naman nagpambuno sila. Higit na malakas ang halimaw, kaya puro salag ang nagawa ni Lilia. Sa bawat pag-atake ng aswang, ay sumusugat sa braso ni Lilia ang matutulis na kuko niya. Pero hindi na yun nalintana ng dalaga. Ang mahalaga ay mapigilan ang ulo ng aswang para hindi siya makagat. Tulungan niyo ako! Saglana! Saglana! Nung bumukas ang pintuan ng bahay, pumasok si Rico. Nang makita niya ang pangyayari, agad siyang kumilos. Dinampot niya ang kawayan na nabitawan ni Lilia at yun ang ginamit niya laban sa asong itim. Higit na malalakas ang mga hampas ni Rico kaya ininda yun ng malaking aso. Nang harapin si Rico ng halimaw, ay inilabas niya ang patalim na pilak. Kaya nang dambahin siya ng malaking asong itim, ay iwinasiwas niya ang patalim at nasugatan niya ito. Dahil doon nakaramdam ng panganib ang hayop at tumakbong palabas ng bahay. Mabuti na lang at bumalik ka. Kung nagkataon pala na hindi ka dumating, tsak na isa na akong malamig na bangkay pagkatapos ng laban namin ng halimaw na yon. Bigla kasi akong kinabahan. At ikaw ang kaagad na naisip ko. Kaya bumalik ako. Mabuti na lang at tirik na tirik pa ang araw. Hindi pa masyadong malakas ang aswang. Kung nagkataong gabi siya sumalakay, mahihirapan tayong dalawa. Huwag mo na akong iiwan, mahal ko. Natatakot ako. Oo, dito lang ako sa tabi mo. Tahan na. Ligtas ka na. Isinara ni Rico ang pintuan ng bahay. Binalikan ng umiyak na si Lilia. Ginamot din niya ang mga sugat sa braso ng nobya dahil sa matutulis na kuko ng aswang na tumama roon. Matapos na gamutin ang mga sugat ay tinalian niya yon ng malinis na tela. Ngayong nasugatan ka na ng aswang, hindi ka na niya titigilan. Ang walang hiyang yon. Sayang at hindi ko siya nakilala. Kung nagkataon talaga, parurusahan ko siya ng todo. Pero huwag ka mag-alala. Nasugatan din siya, kaya alam din niya na mayroon tayong panglaban sa kanya. Magpapagaling muna yon. Kaya makakapaganda pa tayo sa kanya. Oo. Dapat hindi na siya makapasok dito sa susunod. Nilagyan ni Rico ng mga pangontra sa aswang ang paligid ng bahay ni Lilia. Mga siit ng kawayan, walis tingting, abo at asin ang inilagay niya sa mga bintana at bubungan ng bahay. Tapos ay naglagay din siya ng mga bawang sa loob ng bahay ni Lilia. Sigurado ka ba sa ginawa mong pangontra sa aswang, mahal ko? Oo, malayo pa lang siya, ay maaamoy na niya ang amoy ng bawang. Kapag nakita naman niya ang mga siit at walis tingting, ay matatakot na yon. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Hindi na yun makakalapit sa bahay mo. Mabuti naman kung ganun. Magkakaroon pa ako ng pagkakataong pagalingin ang sugat ko. Next time, alam ko lang gagawin ko. Hindi na umuwi si Rico ng gabing yun. Doon na siya nagpalipas ng gabi sa bahay ni Lilia. Sa buong magdamag ay wala naman silang naramdamang kakaiba, maliban sa walang tigil na pagtahol ng mga aso sa paligid. Lalo na nang mayroong mga asong umalulong. Alam nila na kapag hindi mapakali ang mga aso, ay mayroon iyong nakikitang kababalaghan. Tama nga ang iniisip ni Rico.
Nasa paligid lang ang aswang pero hindi nga magawang lumapit sa bahay ni Lilia. Nanatili lang ito sa malaking puno ng mangga na hindi kalayuan sa bahay. Magdamag na nagbantay, naghintay ng pagkakataon para makalapit sa bahay. Hanggang sumikat na nga ang araw. Bakit hindi ka umuwi kagabi? Pasensya na po, Lo. Binantayan ko kasi si Lilia. Mayroon po kasing aswang na sumalakay sa kanya kahapon. Mabuti na lang at bumalik ako sa bahay niya. Nakalaban ko yung aswang. Nasugatan ko siya sa dibdib. Pero nakatakas eh. Nako, ganun ba? Kumusta naman siya ngayon? Ayos na po siya. Hindi naman masyadong malalim ang mga sugat na gawa ng kuko ng aswang. Mag-iingat kayo sa susunod. Meron na kasing nabiktima ang aswang. Yung babae kahapon, baka nagugutom na. Kaya sana pumasok sa loob ng bahay. Pero mas maganda kung lagyan mo ng pangontra ang paligid ng bahay niya para hindi na makalapit ang aswang. Ginawa ko na po yun, Lo. Hindi na nga siya nakalapit sa bahay ni Lilia. Pero magdamag din na hindi kami nakatulog dahil sa walang tigil na pagtaol ng mga aso. At ang iba ay umaalulong pa. Palagay ko nasa paligid pa rin ang aswang. Ganun niya yun. Di man siya makalapit pero patuloy yung aaligid sa bahay. Kasi ang ugali ng mga yan, kung sino ang gustong biktimahin, hindi niyong titigilan hanggang hindi napapatay. Ano po kaya magandang gawin? Hindi ko naman palaging mababantayan si Lilia. Yung ng pilak na patalim, iniwan ko na sa kanya para may magamit siya sakaling salakayin ulit siya ng aswang. Tama yun na po. Ngayon, ikaw naman magdadala nitong benditadong itako. Yari din sa pilak ang talin yan. At sino mga suwang na tamaan ay siguradong masusugatan. Ingatan mo yan, ha? Opo, Lolo. Salamat. At saka, ibigay mo kay Lilia ang maliit na librong ito. Pag-aralan niya. Magagamit niya kung sakali na makabisado niya ang mga yan. Lolo, mga orasyon na nilalaman ng librong ito ah. Saan niyo po ito nakuha? Nakuha ko yan sa nakalabang ko noon na mangkukulam. Matagal ko yung iniingatan at pinag-aralan. Ngayong alam ko na ang lahat ng nilalaman yan, ipinapasa ko na sa iyo at kay Lilia dahil nasa panganib siya ngayon. Pag-aralan niya yan. Mabisa yan. Salamat, Lolo. Tuwang-tuwa si Rico kaya matapos na magpalit ng damit, umalis ulit siya at nagbalik kay Lilia. Ibinigay niya kay Lilia ang maliit na libro at ipinaliwanag ang mga bagay na dapat tandaan sa paggamit ng mga orasyong nakasulat doon. Na ayon na rin sa sinasabi ng kanyang lolo Antero. At dahil hindi naman pangkaraniwang babae si Lilia at isa nga rin itong mangkukulam, ay madali nitong nakabisa ang mga orasyong nilalaman ng maliit na libro para patunayan na totoo ang mga orasyong naroon. Ginamit ni Lilia sa sarili ang isang orasyon. Matapos na sambitin ang orasyon, ay pinagkiskis niya ang kanyang palad at itinampi sa kanyang mga sugat. Totoo nga, mahal ko. Ang galing ng librong to. Tingnan mo, oh. Nawala na ang mga sugat ko. Naghilom na agad. Oo nga. Ang galing pala niyan. Ngayong alam ko na totoo nga ang orasyong nilalaman ng aklat na to, pag-aaralan kong lahat ng to, mahal ko. Sige, ako rin. Sabayin kita. Nang mga sumunod na araw ang buong panahon ni Rico at Lilia, ay inubos nila sa pagbabasa ng librong iyon. Matapos makabisa ang mga orasyon ay sinusubukan nilang gawin. Hanggang sa dumating ang kaarawan ni Elisa. Pumunta sila roon, dala ang kanilang regalo. Marami na ang mga bisita na dumating. Masaya naman ang kaibigan nang makita sila. Dinner party iyon kaya nagsimula ng 6:00 ng gabi. Happy birthday! Birthday! Oh, regalo namin sa'yo.
Akala ko hindi na kayo darating eh. Magtatampo na talaga ako sa inyong dalawa, bruha ka. Bakit naman hindi kami pupunta? Impacta ka. Nangako ako, di ba? Oh, etong regalo ko sa'yo. Sana magustuhan mo. Ano naman kaya ang regalo sa akin ng bruha na to? Mukhang maganda ito ah. Eh di ano pa? Eh di yung kahilingan mo, impacta ka. Blouse at palda na binili namin ni Rico. Naku, salamat kaibigan kong maganda. Talagang kapag ako ang humiling sa'yo, talagang pinagbibigyan mo. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang pagdiriwang ng kaarawan ni Elisa. Sabay-sabay na kumanta ng happy birthday ang lahat habang sinisindihan ni Rico ang kandila ng cake na nasa lamesa. Masayang-masaya naman si Elisa habang pumapalakpak at nakikisabay sa pagkanta. At matapos ang masayang awitin ay hinipan nito ang kandila. Ngunit kasunod nun ay nawala ng ilaw sa buong bahay na ikinagulat ng lahat. Bakit namatay ang ilaw? Baka may kandila dyan, sindihan nyo. Oo nga. Maghanap tayo, Eliza. May kandila ba kayo? Naglabas ng mga kandila ang inay ni Elisa. Nagbigay din ito ng posporo para sindihan iyon. Nang masindihan ang 4 na kandila, ay inilagay iyon sa ibabaw ng lamesa. Napansin ng lahat na kaya pala tahimik si Elisa ay nakasubsob na ito sa cake, habang ang mga kamay ay nakaunat sa ibabaw ng lamesa. Nagulat ang lahat nang makita ang nangyari sa babae. Elisa, ayos ka lang ba? Bakit naman hindi mo muna hinintay na mahati yung cake mo? Sinisig mo na agad? Eliza, ano nangyayari sa'yo? Hindi kayo dapat nandito. Hindi pwedeng maging masayang araw na to. Ano bang sinasabi mo, Elisa? Birthday mo to. Nang iangat ni Elisa ang mukha, ay nanlilisik na ang mga mata nito sa galit. Tumutulo ang laway na parang isang asong ulol. Parang nawawala na ito sa sarili na pinagdududuro na ang lahat ng mga naroon. Akala ng lahat ay nagbibiro lang si Elisa, pero nang dumampot ng kutsilyo ang babae at iamba sa mga naroon, ay natiyak ni Rico na hindi na normal ang kaibigan nila. Kung sino ka mang mangkukulam na nanggugulo sa kaarawan ng kaibigan ko, mas mabuti pa itigil mo na to. Tumahimik ka, Gaga. Baka ikaw ang unahin kong tapusin. Kayong lahat, umalis na kayo rito kung ayaw niyong masaktan pa kayo. Tapos na ang kasiyahan to. Ikaw ang umalis at pabayaan mo na lang si Elisa. Ano bang kasalanan niya sa'yo para guluhin mo ang kaarawan niya? Wala ka nang pakialam doon. May pansarili akong dahilan kaya ako ginugulo ang buhay ng babaeng to. At sisimulan ko ngayon. Biglang dinampot ni Elisa ang kutsilyo na dapat sana ipanghihiwa sa cake. Sinugod nito si Rico at inundayan ng saksak. Nakaiwas si Rico at naitulak si Elisa. Nagtakbuhan naman ang mga bisitang naroon sa takot na sila ang pagbalingan ng nagwawalang babae. Nang muling sumugod si Elisa, umusal naman ng orasyon si Lilia. Kaya parang may tumulak dito at muling tumumba. Sa galit ni Elisa ay bigla nitong itinapat sa sariling dibdib ang patalim para patayin ang sarili. Pero mabilis si Rico, naagaw ng binatang patalim at napigilan sa pagwawala ang babae. Dinala ito sa kwarto at itinali sa papag. Kapag nakawala ako dito, malalagot kayong dalawa sa akin. Kung dati ay nagpipigil ako sa aking kaalaman sa panggagamot, sa pagkakataong ito ay hindi na! Tikman mo ang langis na ito! Sino ka? At bakit gusto mong saktan ang kaibigan ko? Umamin ka! May nagbayad lang sa akin para guluhin ang kaarawan niya. Ganon.
Isa ka palang bayarang mangkukulam. Pagbabayarin kita sa ginawa mong panggugulo sa kaarawan niya. Bumulong ng orasyon si Lilia. Matapos ay ipinatong ang palad sa dibdib ni Elisa. Kaya muling napasigaw sa sakit ang babae. Hindi pa yun nakakabawi. Inipita na ni Rico ng bala na pilakang palad niyon. Kaya puro sigaw na lang at daing ang maririnig sa mangkukulam na nambiktima kay Elisa. Pinagtulungan niyon nila Rico at Lilia. Makalipas ang isang oras, natalo nila ang kalabang mangkukulam. Nawala ng malay si Elisa, ngunit hindi nagtagal. Natauhan ito. Eliza, ayos ka na ba? Ano bang tanong yan, bruwa ka? Tsaka, teka, bakit ako nakatali dito? Alisin mo nga to. Ano bang trip mo, bruwa ka? Bakit tinali mo ako dito? Birthday ko ngayon, oy! Uwal mo na ako tali dito! Magaling ka nang impacta ka. Saglit lang at aalisan kita ng tali. Bakit nga ba ako nakatali dito? Hindi ba nagsasaya lang tayo kanina? Ano bang nangyari? Bigla kang nawala sa sarili. May kumulam sa'yo. Mabuti na lang at nandito kami. Nagamot ka agad namin. Bago pa may malalang mangyari sa'yo. May nakaaway ka ba na pwedeng gumawa sa'yo ng masama? Kumuha siya ng bayarang mangkukulam para guluhin ka ngayong araw mismo. Wala naman ako nakakaaway eh. Wala akong matandaan. Kung ganon ay tsak na naiinggit yun sa'yo. Hindi mo alam na meron palang lihim na galit. Pero huwag ka na mag-alala. Dahil wala nang mangkukulam na binayaran niya. Baka sa ngayon ay wala na din yon. Kasi binalik namin sa kanya yung parusa na dapat ay igagawad niya sa'yo. Tama si Rico. Sumuko rin ang katawan ng mangkukulam pagkatapos ng halos 1 oras naming paglalaban. Baka nga sa oras na to'y patay na siya. Salamat naman kung ganun. Nang makabawi si Elisa, itinuloy nila ang pagdiriwang kahit kaunti na lang ang tao. Karamihan kasi ay umuwi na dahil sa nangyari. Samantala sa kabilang dako, sa isang malaking bahay, sa gitna ng kagubatan, nagulat si Aling Grasita nang pumasok sa kwarto ng anak na si Normita. Paano nga ay nakahando sa isasahig si Normita. May lumabas na dugo sa bibig. Puro sugat ang buong katawan. Hawak ang manikang itim. Normita, anak! Sinong may kagagawa nito sa'yo? Sabihin mo sa akin! Kahit agaw buhay na si Normita, nasabi pa nito sa ina ang pangyayari. Matapos ay itinuro nito ang maliit na palanggana kung saan may tubig. At nang tingnan niyo ni Aling Grasita, nakita nito sina Rico at Lilia habang ginagamot si Elisa. Matapos yun ay pinikit na ni Normita ang mga mata. Kaya gano'n na lang ang galit ni Aling Grasita. Hindi ako makapapayag na matapos ang gabing to na hindi tayo makakaganti, Normita. Kung pinagtulungan ka nila, meron akong paraang gagawin na sila mismo ang papatay sa isa't isa. Magpabayad kayo sa ginawa niyo sa ating anak! Aswang, lumapit ka sa akin! Nakikita mo ang imahe ng lalaking to! Kumuha ka ng gamit niya ngayon din! Umalis ang aswang na inutusan ni Aling Grasita. Patuloy naman ang pagsasaya ni Rico sa kaarawan ni Elisa na parang walang nangyari. Masaya silang nagkwentuhan. Hindi niya napansin na nahulog ang panyo niya at kinuha ng aswang na nasaan yung aso. At umalis ito agad. Makalipas ang mahabang oras, tumayo si Rico para pumunta sa banyo. Sumakit ang tiyan niya, pero matagal na siya sa banyo at hindi pa lumalabas. Kaya kinatok na siya ng isang lalaki. Nang bumukas ang pintuan, nagulat ang lalaki nang makitang nanlilisik ang mga mata ni Rico. Halatang galit ito.
Biglang sinuntok ni Rico ang lalaki. Nang bumagsak ito ay dinampot ni Rico. Binuhat iyon at ibinalibag. Bumagsak sa ibabaw ng lamesa kung saan naroon si Lilia. Mahal, may problema ba? Bakit mo siya sinaktan? Makulit eh. Ikaw sanang hinihintay kong pumunta doon para tawagin ako. Kaso may nakialam. Pero di bali, ngayong kaharap na kita, pwede na kitang tapusin. Mahal, huwag mong sabihin tinablan ka ng kulang. Tama ka! Ang galing mo! Ngayon, ipaparanas ko sa iyo ang kalupitang ginawa niyo sa anak ko! Papatayin kita at isusunod ko ang kasintahan mong ito! Pakawalan mo ang nobyo ko! Umusal ng orasyon si Lilia matapos ay inilahad ang palad paharap kay Rico. May kung anong puwersa ang lumabas sa palad ni Lilia. Tumumba si Rico pero tumatawa ito nang bumangon. Muli nitong hinarap si Lilia. Isa ka lang palang mahinang nilalang. Wala ka rin palang kwenta kapag hindi mo katulong ang albularyong ito. Tama lang pala na ito ang kinulam ko. Masyado kayong nalibang at nagtiwala. Kaya ngayon, ako naman ang maniningil. Mahal, huwag mong hayaan na kontrolin niya ang katawan at isipan mo. Lumaban ka sa kanya! Tumigil ka! Hindi ka niya naririnig. Kontrolado ko ng isip at katawan niya. Dahil sa sinabing yon ni Rico, kumilos na ang mga kalalakihang naroon. Nilapitan siya ng mga ito at sinubukang pigilan. Subalit nanaig ang lakas niya. Isa-isang tumilapon ng mga lalaking pumipigil sa kanya. Ibinalibag niya sa kahit saang sulok ng bahay ni na Elisa, dahilan para masira ang mga kagamitang naroon. Nasira din ang ilang bahagi ng bahay. Nagkagulo na ang lahat. Nagtakbuhan palabas ng bahay ang iba lang makitang humawak ng itak si Rico. Idadamay ko at papatayin ang sino mang makikialam na pipigil sa akin. Ang babaeng yun lang ang aking kailangan. Mahal, labanan mo ang mangkukulam na kumukontrol sa utak mo. Ayokong gamitin sa'yo ang punyal na ito. Pero kung pipilitin mo ko, gagamitin ko ito. Wala ka nang magagawa. Akin na ang katawan at isip ng lalaking to. Gamitin mo na ang punyal na yan. Saksakin mo ko. Patayin mo ko para matapos na ang lahat ng ito. Hindi ko yan magagawa dahil alam kong mahal na mahal ako ni Rico. Kung nasa tamang pag-iisip siya, hindi niya ako magagawang saktan. Eh, ang kaso nga ay hindi kanya kilala. Ngayon, kung ayaw mo akong saktan, edi ikaw na lang ang sasaktan ko! Tayo na, Lilia! Tumakbo na tayo! Hindi mo na siya mapipigilan. Wala na siya sa sarili niya. Iligtas mong sarili mo, tayo na! Sandali, may isa pa akong alam na paraan. Muling nagbanggit ng orasyon si Lilia. Matapos ay sinabuyan ng pulbo si Rico. Kaya nang tamaan si Rico, ay waring nahilam iyon. Napaupo ito at nabitiwan ng itak. Parang natauhan at kinusot-kusot ang mga mata. Napatingin kay Lilia. Akala ni Lilia ay nakabawi na ang kasintahan kaya nakahinga siya ng maluwag. Mahal, ikaw na ba yan? Oo, halika dito. Lumapit ka na. Pasensya ka na ha. Natakot ka. Lalapit na sana si Lilia, pero nang makita na hawak ulit ni Rico ang itak, ay nag-alangan siya. Ganun pa man, ay pilit pa rin siyang kinumbinsi ni Rico. Nang hindi siya mapilit, ay napikon na ang binata at tinaga siya.
Nakailag siya, kaya sa lamesa tumama ang itak. Napilitan na sila ni Elisa na tumakbo at pumasok sa isa sa mga kwarto. Nang makapasok, inilak nila yun ng mabuti, pero pinagtataga ni Rico ang pintuan at tinadyakan. Hindi magtatagal, masisira ng pintuan. Umalis na tayo dito. Dumaan tayo sa bintana. Dalihan mo na, bro, ha? Ipangta ka talaga. Kung alam ko lang na magkakagulo sa birthday mo, hindi na sana kami pumunta rito. Huwag ka na magsisi. Hindi ko naman alam na magiging ganitong lahat eh. Tumakas na lang tayo at magdasal na sana. Matapos ng kaguluhan to. Tayo na! Nakabukas na bintana. Una ka nang tumala, dalian mo. Baka maabutan pa ako ni Rico. Ayoko pang madedo. Tumalon sila sa nakabukas na bintana. Kagaya ng ibang mga taong naroon, ay tumakbo sila palayo sa bahay. Nang mawasak ni Rico ang pintuan ng kwarto, ay nakita nitong nakabukas ang bintana. Kaya tumalon din ito at sinundan ng dalawa sa direksyong pinuntahan niyo. Takbo habang may lupa! Huwag kang magpapahuli sa akin! Tatagdarin kita ng pilong-pilo! Doon tayo sa bandaron. Maraming puno na pwedeng pagtaguan. Magiwalay tayo. Ako naman ang gusto niyang patayin eh. Humingi ka ng tulong. Kanino ako hihingi ng tulong? Nakita mo ba kung gaano kalakas si Rico? Lahat ng mga lalaki doon, binugbog at ipinalibag niya. Bago makasagot si Lilia, nakita na nila na paparating si Rico. Kaya naman naghiwalay sila ng direksyong tatakbuhan. Nakita ni Rico ang paghihiwalay nila, kaya mas pinili nitong sundan si Lilia. Sa dilim ng gabi, ay tanging liwanag lang ng buwan ang naging tanglaw ni Rico at Lilia habang naghahabulan. Nakarating sa lugar na maraming puno si Lilia. Pagod siya sa pagtakbo. Nagtago siya sa likuran ng malaking puno ng akasya. Alam kong nasa paligid ka lang. Naaamoy ko kasi ang pabango mo. Kaya hindi mo ako matatakasan. Nang sumilip si Lilia, nakita niyang nasa di kalayuan si Rico. Iwinasiwas ang itak habang naghahanap sa paligid. Nang lumingon sa direksyon niya si Rico, ay nagmamadali siyang nagtago at nakiramdam. Pinagpapawisan siya ng malapot. Baka sa mukha ng matinding takot. Muli siyang sumilip. Hindi niya nakita si Rico kaya maingat na siyang umalis sa puno. Pero natigilan siya sa paghakbang nang makarinig ng pag-angil ng isang aso. Napalunok si Lilia. Nanlalaki ang mga mata niya habang iginagala sa paligid ang paningin. Ang bihira naman. Makikisabay pa yata ngayon ang walang iyang aswang na to. Gusto yata nito na sa kanya ko ibuhos ang galit ko sa mangkukulam na gumagamit sa katawan ni Rico. Sige! Kung hinahanap mong katapusan mo, lumabas ka dyan! Magpakita ka! Iniangat niya ang punyal na yari sa pilak habang sa isang kamay hawak niya ang kakaibang uri ng pulbos. Kaya ang nilalang na nagtatago sa dilim ay nag-alangan ding lumapit sa kanya, lalo pa nga at nakita ang hawak niyang punyal. Alam ng aswang na maaaring makapatay o makasugat sa kanyang pataling na iyon. Dahan-dahang umatras si Lilia nang maramdaman na nag-aalangan din na sumalakay ang nasa dilim. Pagkatapos ay tumakbo siya papalayo sa lugar na iyon. Lilia! Hindi mo ako matatakasan! Kahit saan ka magpunta, ay masusundan kita! Rico, bakit ka nagkaganyan? Bakit nagpatalo ko sa kanya? Dumagundong ang lakas ng boses ni Rico sa buong hakahuyan. Kasunod noon ang pagsasalimbayan ng malalakas na kulog at kidlat na parabang biglaan ang naging pagsama ng panahon. Iginala ni Lilia ang paningin, hinahanap kung nasaan si Rico.
hanggang sa nakita niya itong nakatayo sa ibabaw ng puno. Nakalutang sa dahon habang nagsasalimbayan ng mga kulog at kidlat na siyang nagbibigay saglit ng liwanag habang natatakpan ng itim na ulap ang buwan. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi mo ko matatakasan! Mamamatay ka sa aking mga kamay! Bakit ka pumayag na magpaalipin sa isang mangkukulam? Ang sabi mo sa akin, hindi mo ako sasaktan! Bakit maging mahina ka? Mula sa itaas ng puno ay tumalon si Rico. Bumagsak malapit kay Lilia. Sa liwanag na binibigay ng kidlat ay kumikislap ang talim ng itak. Dahil alam ni Lilia na wala na sa sarili si Rico, ay napaiyak na siya dahil sa magkahalong takot at tensyon, lalo na nga at hindi na maiwasan na magkasakitan sila. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi mo ako matatakasan! Humanda ka na ngayon! Napakasama mo talaga, mangkukulam ka! Magkakasunod na taga ang ginawa ni Rico. Puro ilag naman ang ginawa ni Lilia. Kapag may pagkakataon ay ginagamit niyang panalagang punyal. Tinadyakan niya si Rico. Napatras ito, ngunit baliwala ang ginawa niya. Muling umatake si Rico. Naiwasan ni Lilia ang talim ng itak, pero hindi niya naiwasan ang malakas na suntok na tumama sa mukha niya. Hilong bumagsak si Lilia at dumugo ang labi niya. Naku, pasensya na. Nasugatan ko ang maganda mong mukha. Pero parang kulang pa yan. Mas maganda kung punuin natin ng pasa bago kita pugutan. Nang lapitan ni Rico si Lilia at sa bunutan, ay bigla itong sinabuyan ni Lilia ng pulbo sa mukha. Napatras si Rico. Nahilam ang mga mata sa pulbos. Kakatras ni Rico ay napati dito sa isang ugat ng puno, kaya natumba. Nabitiwan ng itak. Nang makita iyon ni Lilia ay agad siyang bumangon at kinubabaw si Rico. Magkakasunod na suntok ang ginawa ni Lilia sa mukha ni Rico. Walang hiya ka talaga! Tikman mo ito! Dahil sa pulbos na yan, pareho na kayo ni Rico na masasaktan sa aking gagawin! Maldita ka! Humanda ka sa akin ngayon! Kung ganon, ay magpapatayin talaga tayong tatlo! Mauna ka sa impyerno! Tikman mo ang punyal na to! Kayong dalawa ng nobyo mo ang una kong ihahatid doon! Parang natauhan si Lilia. Naisip niya na kung itatarak niya sa dibdib ni Rico ang pilak na punyal, ay mamamatay ang mangkukulam, pero mamamatay din si Rico at mawawala sa kanya. Kaya sinamantala ni Gracita ang pagkakalingat ni Lilia. Kontrolado si Rico ay sinuntok nito si Lilia, kaya naman napaigtad si Lilia at bumagsak sa lupa. Nakatayo si Rico, dinampot ang itak. Tinaga nito si Lilia at nadaplisan niya sa braso. Muling umatake ang lalaki. Mabuti na lang nakailag si Lilia. Iwinasiwas niya ang punyal at nahiwa sa tagiliran ng lalaki kaya napaatras ito. Hangal ka talaga? Sige! Saktan mo pang kasintahan mo! Kala mo siguro ay masasaktan din ako, no? Nagkakamali ka. Nakalas ko na ang orasyon mo! Ikaw naman ang tatagtarin ko! Muling sumugod ang wala sa ulirat na si Rico. Magkakasunod na tagahang ginawa niya kay Lilia. Puro ilag at salag na lang ang ginawa ng dalaga. Hindi niya magawa na gumanti kay Rico, kaya puro tama ng suntok at sipa ang inabot niya. Mabuti na lang at naiilagan niya ang talim ng itak
Pero nang muli siyang bumagsak ay pinubabaw na siya ni Rico. Itinaas ni Rico ang kamay na may hawak sa itak at iniamba para itarak sa dibdib ni Lilia. Sa muling pagkakataong ito, muling nagsaboy ng pulbo si Lilia. Tinamaan sa mukha si Rico, kaya nagawa niyang mahawakan ang kamay ng nobyo na may hawak na itak at nagagawan sila. Rico, mahal ko, gumising ka! Huwag tayong maglaban. Mahal natin ang isa't isa. Gumising ka! Labanan mo ang mangkukulam na gumagamit sa'yo! Ano nangyayari sa akin? Ha? Lilia, bakit nandito tayo? Ang sakit ng ulo ko. Labanan mo siya, mahal ko. Huwag kang pumayag na matalo niya ang isipan mo. Hindi mo na ba ako naaalala? Oo, naaalala kita. Ikaw at ang nobyo mo ang pumatay sa aking anak. Kaya mamamatay kayong dalawa. Rico, tama na! Tama na! Desperado na talagang mangkukulam na si Gracita na patayin si Lilia gamit ang katawan ni Rico. Kaya habang naghahagawan sila sa itak, kumilos ang isang kamay ng binata. Malalakas na suntok ang ginawa nito. Kaya saglit lang may umagos na ang dugo mula sa hilay at pisngi ng dalaga. Alam ni Lilia na kung hindi siya lalaban, maaaring yun ang katapusan niya. Kaya nang maapuhap ng kamay niya ang nabitiwang punyal, dinampot yun at itinusok sa hita ni Rico. Tinadyakan niya si Rico. Nahirapan itong tumayo nang maramdaman ng sugat. Tumakbong palayo si Lilia. Hindi matatapos ang gabing to na hindi kita nailibing. Kahit saan ka pumunta, masusundan kita! Kahit nahihirapang humakbang si Rico, pinilit niyang habulin si Lilia pero nakalayo ito. Noon naman nakasalubong ni Rico ang malaking aso. Matagal na tiningnan ng aswang si Rico, kaya naman parang nainis ito. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Habulin mo ng babaeng yon! Kapag napatay na natin siya, ibibigay ko sa iyo ang lalaking to! Lapain mo hanggat gusto mo para makaganti ka din. Pero tapusin muna natin ang plano ko sa kanila. Kaya sige na, habulin mo ng babaeng yon! Umangil ang aswang. Nagmadali itong tumakbo. Pinuntahan ito ang direksyong pinuntahan ni Lilia. Kasunod na ng aswang si Rico na nahirapan ng maglakad dahil sa malalim na sugat sa hita. Tuloy-tuloy na naghanap sa mapunong lugar na iyon ang aswang at dahil matalas ang mata nito sa kadiliman, ay madali nitong nasundan si Lilia. Nagulat si Lilia nang makitang nakaharang na sa daraanan niya ang aswang. Ikaw na namang walang iya ka! Ikaw yung aso na pumasok sa bahay ko, hindi ba? Sinugod ng aswang si Lilia. Tumalon ito ng mataas. Nakaiwas sa unang pag-atake si Lilia. Habang nakikipagirian siya sa aswang, patuloy ang pag-iyak niya. Kaya naman ang luha at dugo na galing sa sugat niya ay nagsama na. Kaya nahihilam na ang mga mata ni Lilia. Nang pahirin niya ng kamay ang mga mata, ay muling sumugod ang aswang. Dinamba siya at kinagat ang kamay na may hawak na punyal, kaya nabitiwan niya iyon. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! At sino naman ang makakatulong sa iyo? Nasa gitna tayo ng kagubatan. Hindi mo namamalayan na nakarating ka na pala sa bahay ko. Talagang ibibigay ka na ni kamatayan sa akin. Nang makita ng aswang si Aling Gracita, kagad nitong binitiwan si Lilia. Ang punyal ang kinagat ng aswang at itinapon sa malayo. Gulat naman si Lilia nang makaharap na ang mangkukulam
na si Aling Grasita. Hindi na siya makabangon dahil sa pagod at dami ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Nang igala ni Lilia ang paningin ay nakita nga ang bahay ni Aling Grasita. Kung ganon, ikaw ang matandang mangkukulam na gumamit sa katawan ni Rico para gantian ako. Ako nga! Hindi naman mangyayari sa atin to kung hindi niyo pinag-aalaman ng trabaho ng anak ko. Nang himasok na nga kayo, pinatay niyo pa siya! Hindi naman siya mamamatay kung hindi niya pinakailaman ng kaibigan namin. Nakiusap kami sa kanya. Pero hindi siya nakinig kaya nangyari yon. Kung ganon, kahit anong pakiusap mo, ay hindi rin ako makikinig sa'yo! Tamang-tama. Kaya na pala ang nobyo mo. Ipapaubaya na kita sa kanya. Wala nang pinakamasakit kung hindi ang mamatay sa kamay ng isang mahal sa buhay. Rico! Rico, talaga bang hindi ka pagigising? Talaga bang papatayin mo ako? Hindi naman ito ang pangako mo sa akin, di ba? Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Pugutan mo na ng ulo ang hangal na babaeng yan! Ngayon na! Malapit ng sumikat ang araw! Marahang lumapit si Rico kay Lilia habang hawak ang itak. Hinawakan nito si Lilia sa ulo at tinitigan. Lalo namang lumakas ang pag-iyak ng dalaga dahil nararamdaman na ang nalalapit na katapusan. Nangako tayo sa isa't isa na kahit anong mangyari, hindi natin pababayaan at sasaktan ang isa't isa, di ba? Bakit ngayon tayo pag naglaban? Talaga bang kinalimutan mo na ako? Hindi ba na ba naalala ang lahat ng mga magagandang bagay na nangyari sa atin? Patawarin mo ako, mahal ko. Naging mahina ako at naging pabaya. Pinayagan kong gamitin ang mangkukulam na ito ang aking katawan para saktan ka. Huwag ka sana masusuklam sa akin. Mahal ko, nakikilala mo na ako. Oo, mahal ko. Balik na ako sa normal. Paanong nangyari yun? Paano kang nakawala sa aking sumpa? Dahil sa akin, nagamot ko na si Lilia. Mula sa dilim, lumabas si Lolo Antero kasama si Elisa. Bagay na ikinagulat ni Aling Grasita at nangaswang na naroon. Nilapitan ni Alisa si Rico at Lilia. Nang maghiwalay tayo kanina, naisip ko na ang tanging makakatulong lang sa atin ay si Lolo Antero. Kaya sinundo ko siya at ipinaliwanag kong nangyari. Pasensya na kung medyo nahuli lang kami ng dating. Salamat, Elisa. Pabutit dumating kayo ni Lolo Antero. Ikaw pala si Antero. Alam mo bang sikat na sikat ang pangalan mo sa mga kagaya ko? Marami ka na daw napatay na aswang at mangkukulam. Totoo ba yun? Malalaman mo yon ngayon. Pagbabayaran mo ang ginawa mong pananakit sa apo ko at sa kasintahan niya. Ganun ba? Sige, magkakaalaman tayo ngayon. Hoy, aswang! Sa iyo ng dalawang yan. Lapain mo sila at patayin para makaganti ka rin sa ginawa nila sa'yo. Nang marinig ng aswang ang sinabi ni Aling Grasita, buong bangis nitong sinugod sina Lilia at Rico. Kahit nahihirapang tumayo si Rico, hinarap niya ang aswang gamit ang itak. Kaya nang dambahin siya nito, nagpambuno sila. Nang makita naman ni Lilia na nahihirapan ang nobyo, tumayo ito kasama si Elisa at pinagtulungan nila ang aswang hanggang maitarak ni Lilia ang pilak na punyal sa likuran nito. Napaintad ang halimaw. Pilit na inaabot ang punyal na nakatusok sa likuran nito. Katapusan mo na, halimaw! Isang malakas na taga ng itak ang pinatama ni Rico sa katawan ng aswang.
Nahiwa ang katawan yon mula sa dibdib hanggang tiyan. Kaya agaw buhay na bumagsak ang aswang. Nagbalik iyon sa pagiging tao. Nagulat sila nang makilala ito. Yon ang lalaking nauubusan ng ari dahil sa ginawa ni Lilia. Isa ka palang aswang, walang yaka! Hindi naman talaga siya aswang. Naging ganyan lang siya mula nang makulam siya at nawala na ng silbi ang pagkalalaki. Lumapit siya sa akin dahil gusto niyang makaganti sa kumulam sa kanya. Una niyang pinatay ang dati niyang karelasyon na maging aswang na siya dahil alam niya na yon ang umupa ng bangkukulam para saktan siya. Saksi ako ng gabing yun. Bago niya pinatay ang babaeng yon, ay pinaamin niya at ikaw ang tinuro, Lilia. Yun ang dahilan. Kaya mula noon, palagi siyang nakabantay sa iyo. Naghahanap ng magandang pagkakataon para gumanti. Talagang masikip ang mundo para sa mga kagaya natin. Ngayong wala ka ng kakampi, anong gagawin mo? Walang magbabago sa plano ko. Tatapusin kita at isusunod ko ang dalawang yan na siyang pumatay sa aking anak. Naglaban ng lakas at kapangyarihan ng mangkukulam na si Aling Grasita at Lolo Antero. Kung ano-anong mga orasyon ng salitang kakaibang lumabas sa kanila. Hindi ang kagaya mong katatakutan ko, Antero. Mamamatay ka! Ikaw ang mamamatay! Parehong nagpakawala ng malakas na puwersa ang dalawa. Sa kumpas ni Aling Grasita, umangat ang malaking puno at bumagsak kay Lolo. Sinabayan niyo ni Lolo Antero at ibinalik kay Aling Grasita hanggang matalo ang mahika ng mangkukulam. Kaya sa huli ay buong bangis na lamang itong sumugod kay Lolo Antero. Naging malaking ibong itim ito, pero bago makalapit sa matanda, ay hinampas na ito ng matanda ng buntot pagi. Magkakasunod na hampas ang ginawa niya, kaya agaw buhay na bumagsak si Aling Grasita. Nagbalik ito sa pagiging tao. Pagtilaok ng manok at pagsikat ng araw, magkasabay na lumabas ng kakahuyan sina Rico, Lilia, Lolo Antero at Elisa. Mula ng gabing yon ay nagbago na sina Lilia at Rico. Tumigil na sa paggamit ng itim na karunungan si Lilia kahit na may mga lumalapit at magbabayad ng malaki. Ganoon din si Rico, tumutulong siya sa panggagamot kahit walang bayad dahil ayaw na nilang maulit ang malagim na gabing yon. Doon nagtatapos ang kwentong yon. Natutuhan ko na wala talagang magandang dulot ang panluloko ng kapwa. Naniniwala ako na may balik ito at kadalasan ay hindi yun maganda. Kaya sa susunod, bago gumawa ng kalokohan, mag-isip muna. Baka mas malala pa ang danasin mo sa dinanas ni Rico at Lilia. Hanggang dito na lang po at maraming salamat.